So, I would like to introduce to you questions to think about as we go on to this series. Number 1, why does God have these various names? Bakit nga ba ang daming pangalan ng Panginoon? To name a few, si Lord ay tinawag na Jehovah, Adonai, El Shaddai, Rohi, Jehovah Nissi, kung tawagin pa siya Emmanuel, kung tawagin pa siya Messiah, di ba? Prince of Peace. Those are names and some are titles pertaining to His deity. So, why does God have these various names? And then pangalawa, why do they mean and why do they matter to us? Anong ibig sabihin nito at bakit ito mahalaga daw sa atin? Number 3, what can those names do in your very existence as a believer of God? In other words, ano ang pakinabang ng mga pangalan na ito? Okay? Bilang mananampalataya sa Panginoon. Lahat ba tayo dito believer of God? Naniniwala ka sa Diyos? So, itong kanyang pangalan, kapag nakilala natin siya sa kanyang mga pangalan, meron daw po siyang pakinabang po sa atin. Meron siyang ambag. So, ladies and gentlemen, for the first week of our series, let us talk and learn about Elohim. The first name of God or title of God in the Bible is the name Elohim. Banggitin natin lahat. 1, 2, 3, go. Elohim. Isa pa. 1, 2, 3, go. Elohim. Alright. In Genesis 1:1, the first verse, the first book of the Bible, the first statement to be found is there the name Elohim. So basahin po natin lahat. Genesis 1:1, in the beginning, God, Elohim, created heaven and earth. Now, take a look at this. Sa mga Bible ninyo, God ang nakasulat. Pero, ang Bible po kasi, hindi yan naisulat sa English ngayon na lang. Bible has its origin language from 3 dialects. Hebrew, Aramaic, and then Greek. Now, ang sabi ng Bible, in the beginning, God or Elohim created the heavens and the earth. Now, what's interesting about Hebrew, ang basa ng Hebrew, mga kapatid, ganito. From right to left. Baliktad po siya. Now, ito pa yung mga gusto kong makuha natin ngayon bago tayo magtuloy-tuloy. El is the root word for Elohim. El. And the word Eloah is the singular for Elohim. Singular for God. So, ibig sabihin, ang Elohim is plural siya. Now, eto pa ang matindi, mga kapatid. Bawat letra, hindi lang siya may katapat na numero, meron din siyang katapat na picture. Kung tawagin yan, pictograph. Sabihin natin lahat, pictograph. Now, ano ang picture ng Aleph? What do you think is that picture? Ha? May nagbanggit doon? What? Ulo ng papaitan. Ha? Ox. It's a picture of an ox. Turo ba? Now, pag nakita mo yung turo, ano kaagad yung unang sasagi sa isip mo? Ha? Matapang. So in other words, that letter A or Aleph na merong picture na turo, you can easily interpret. Kaya meron silang picture para magkaroon ka ng hint kung anong ibig sabihin ng bawat letra. So ang letra na yan pala, meron siyang kahulugang matapang o kaya strength. Because itong turo or bull is a picture of strength and might. Okay? Now, the second pictograph for Lamed is, ano yan? Ano yan?
Staff. Staff. Okay? Now, anong ibig sabihin ng staff? Staff speaks for authority. Ang sabi nga, whoever holds the staff holds the authority. Kaya yung mga shepherds, meron silang staff to guide. Meron silang authority to guide the sheep, to discipline the sheep. And then, the third letter is He. Now, what is that picture? Open arms. Right? Open arms. Now, sa pictograph, ang ibig sabihin yan is to behold or to reveal. Di ba? Open, reveal. So that's the picture. And then, the fourth letter is Yud. Hindi lang masyadong emphasize dito, pero ngayon sa modern Hebrew, yung yung pictograph ng Yud is kamay. Arms, kamay. Yan. Hand o kaya works. And then, the last letter is Mem. Ano yung picture na yan? Ha? Ha? Wave, no? Waters. Okay? Now, so waters. Ngayon, if you are to read Elohim in Hebrew by pictograph, is ganito. Strong, authority, reveal, hand, many. Okay? So pag binasa natin yung Genesis 1:1, in the beginning, the strong authority reveal, hand, many, created the heavens and the earth. Ngayon, kinulayan ko ng 3 blue yan kasi ang mga Jewish, okay, more on sila doon sa singular form. Kaya yun ang pinaka-importante sa kanila. Kaya kung babasahin sa kanila yan, yung 3 letra, which is the singular for Elohim, para sa kanila, the strong authority revealed. Ganon lang siya. So in the beginning, the strong authority revealed. Or, it can also be interpreted like this. The supreme authority revealed through His works to many. Are you listening? So the strong, the superior one, revealed Himself to many sa pamamagitan daw ng kanyang kamay. So merong verse sa Bible actually na ganyan ang pagkasabi. Psalms 19, pakilagay na lang. Sabi diyan, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. In other words, ang likha daw ng Panginoon ang siyang nagsasabi mismo na merong Diyos na makapangyarihan. Kaya hindi kinakailangan lalabas si Lord, magpapakita si Lord sa panaginip mo. Of course, yung iba, merong mga special encounter talaga, no? Pero may mga taong nagtatanong lang, Lord, kung merong Diyos, saan ka? Hindi na kailangan ni Lord magpakita, nandito na ako. Ha? Of course, may mga time, no? Sa mga experience ng iba, nagpapakita talaga si Lord. But God revealed Himself through His hand, through His works. Are you following? Yung kanyang mga likha pa lang, sapat na. At yun ang nagpapakilala sa Kanya sa ating lahat. God revealed Himself through His works to many. Now, eto yung pinakamagandang meaning ng Elohim. Are you excited? Okay, eto number 3. The supreme authority revealed in tri-unity. Now take note, the word Elohim is plural. Ang singular is Eloah. So that waters, lahat ng word na merong mim sa dulo, parang S sa atin yan. Pag banana, isa lang. Pag nilagyan ng S sa dulo, bananas nagiging plural, nagiging madami. Kaya, itong Elohim, itong God na nagpapakita dito sa first verse of the Bible is in plural form. Kaya, in the beginning, Elohim, plural po yun. Now, ang waters, ganito. Kahit alisin mo yung S ng water, kahit gawin mo siyang singular,
plural pa rin. Pwede ka bang manghingi ng water? Pahingi ng water, tapos ang ibibigay, gaano ba, may nakita nyo na ba yung isang tubig? Kahit isang patak na tubig, marami pa rin yan eh. Ilang molecules or ano bang tawag natin dyan sa science. So, water always speaks of plurality. Now, sa iba sa inyo, hindi nyo interesado yung ganitong topic, but this is very crucial. Kasi, foundation po ito sa ating faith, lalong-lalo na sa ating naniniwala na iisa ang ating Diyos, pero siya'y nagpapakilala sa tatlong persona. We have one God, and yet ang ating Diyos nagpapakilala, plural, nagpapakilala sa tatlong persona, Father, Son, and Holy Spirit. So, Elohim simply means the supreme authority revealed in Trinity. So sa simula pa lang, nagpakilala na ang Diyos na isa, pero marami sila. Okay, to prove to you, here's the first verse. Anong sabi ng verse 26? And God said, let us. May kasama siya. Nung lilikha ng Diyos si Adan, saka si Eva, okay? Sabi niya, let us. Eh baka naman nagkamali lang yung writer. Ito pa, dinugtungan. Make man in our image. After our likeness. So plural. Kaya nga merong waters. Kasi kahit alisin mo yung S sa water, plural pa din. So we have one God revealed Himself in three distinct personality. Okay? Now, another verse, verse 22. And the Lord God said, behold, the man is become one of us. Nung magkasala si Adan si Eva, alam na nila yung masama at saka yung mabuti. Sabi niya, natulad na sila sa atin. So meron siyang kasama when God speaks. Alright? And then verse 7 ng Genesis chapter 11, let us go down, ayan na naman, and there confound their languages. Gumawa sila ng tore, sobrang taas ng tore. Sabi ng mga tao, gawa tayo ng tore, doon sa tore, ilagay natin yung ating mga pangalan. So pride, sabi ng Panginoon, tara, baba tayo at guluhin natin yung kanilang mga salita. Again, this word speaks of His plurality. And then, Matthew 28:19, anong sabi dyan? Go therefore, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. So there is one God revealed Himself in three different personalities. Are you following? So, sa simula pa lang, nagpakilala na si Elohim as God the Father. And then look at verse 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Ruach Elohim. And the Spirit of God. So, another person of the Trinity. So, pagka verse 1, Elohim lang. Pagka verse 2, binanggit na yung Spirit of God. So, in other words, dito pa lang sa Genesis, nagpapakilala na ang Panginoon na He is one God, but revealing in three personalities. Saan si Jesus sa New Testament? Sa Old Testament. O makikita natin, Genesis 3 pa lang, nandyan na si Jesus, itinago lang sa isang prophecy. No? Anong sabi ni Lord kay Satanas at saka kay Eva na nagkasala? Sabi niya, between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Now, ang tanong, sabi kasi ni Lord, prophecy niya, in her seed, sa binhi ng babae. May tanong ko sa inyo, ang babae may binhi? Wala. Ha? Ang lalaki lang ang merong binhi. Kung tawagin is sperm, ang mga babae naman sa kanila, egg cells. So, women's don't have seed. Kaya this prophecy is not a ordinary prophecy. This prophecy is the prophecy for the birth of Jesus. Yung ipanganak si Jesus. So sa Genesis pa lang, nandun na yung God the Father, nandun na yung Holy Spirit, nandoon na rin si Jesus. Nakatago lang sa isang propesiya. Are you learning? Now, para magiging malinaw pa talaga, kasi ang pinaka hindi masyadong nakikita dyan, nandyan yung Elohim Father, merong Elohim the Spirit or Ruach,
ang si Jesus ang hindi masyadong nakikita. Now, let's go to John chapter 1. Okay? Dito natin makikita kung gaano katindi na si Jesus pala, kahit pinanganak siya sa New Testament, pero nandun na pala siya sa Old Testament. Kung kaya minsan sabi ni Jesus, bago pa si Abraham sinilang, nandun na ako. Nung marinig ng mga tao yun, gusto siyang batuhin. Ibig sabihin, mas matanda ka pa kay Abraham? Kasi hindi nila naintindihan, Jesus is also Elohim. He was in the beginning. Okay? Basa. In the beginning was the Word. So, gusto kong maghanap ng illustration. Okay, ramin ko lang to. In the beginning was the Word. Merong Word. Kailan nagsimula? In the beginning. Kailan ang beginning? Simula. Magaling kayo. Magaling. Kailan ang simula? Pwede na kayong umuwi. Naglulukohan na tayo, okay? So, in the beginning was the Word. Take note ha, capital word. Hindi yan ordinaryong word. Persona yan. And the Word was with God. So magkaibang persona. Word at saka si God. Tapos tuloy. And the Word was, so itong word God din. So sa simula, nandyan si Word, nandyan din si God, pero sa simula, ang word God din. O ilang God na? Sa ating pananaw, parang dalawa na o dalawang persona na. Now, tignan nyo to ha. He was, sino yung tinutukoy? He, the Word, was with God in the beginning. Nilinaw lang. And then, through the Word, all things were made. Hala! Si Jesus, wala sa Genesis, walang Jesus na binanggit doon, pero, kung hindi daw dahil sa Word, walang nabuo, walang nalikha kahit isa. Kaya napaka-importante ng Word. And then, verse 14, and the Word became, sa ibang English, became human. Sino yung nagiging human? Si Jesus. And then, made His dwelling among us. Nanirahan daw kasama ang mga tao. Namuhay kasama sa mga tao. And then, we. Sino yung nagsabing we? Si John, the beloved, yung kanyang disciple. Sabi niya, kaming mga disipulo, nakasama namin siya, nakita namin siya, we have seen His glory, nakita namin siya as a human form. And, the glory of the one and only Son. So, sino si Word? Si Jesus. Sino si Jesus? The Son. The Son of God. So, kailan nagpasimula yung Son? In the beginning of time. Kaya kahit hindi siya masyadong nabanggit sa Genesis, pero nilinaw dito sa Genesis pa lang, siya na ang Word. Lahat ng lumalabas, namumutawi sa bibig ng Elohim, si Jesus yun. He was the Word in the beginning. Are you learning? Hallelujah. So, bakit mahirap intindihin sa atin yung may iisang Diyos pero tatlong persona? Sa Hebrew kasi, merong dalawang klaseng Hebrew word for number one. The first one is yakid. Ang ibig sabihin ng yakid is yung absolute one. Eto, ilang stick? Eto, ilang stick? Isa. Absolute one. Isa lang talaga. Absolute one. Ito yung numerical one sa atin. Okay? Now, ang example dyan sa numerical one is yung Genesis 22 verse 2. Anong sabi ni Lord kay Abraham? Abraham, ihandog mo yung kaisa-isa mong anak. Ilan ba yung anak ni Abraham? Isa kay Sarah. Sa ipinangako, isa lang talaga. Yung isang anak, disgrasya yon. No? Pero, nilinaw ng Diyos, whom you love. Kasi isa lang talaga yung anak niya na minahal. So, definite yon. Okay? Now, ang pangalawa namang word na number one sa kanila is yung ekad. Ito naman ay compound unity. No? Yung marami pero pinag-isa. Ekad.
No? Ang pinakahalimbawa dito is yung sa Genesis chapter 2 verse 24. Ang lalaki at saka yung babae mag-aasawa sila at anong sabi ng Bible? Magiging isa. That is ekad, compound unity. Binubuo ng marami pero iisa. So halimbawa, ako at saka si Pastora, magkaibang individual kami. Ngayon, mag-asawa kami, sa mata ng Diyos, iisa lang kami. Sa mata ng tao, iisa lang kami. Sa mata ng batas, iisa lang din kami. Pero, iisa lang ba tayo? Magkadugtong ba yung aming katawan talaga? Hindi. Magkaibang persona kami. Pero iisa. That is the ekad word for unity. So, pag sinabi ng Bible sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, the Lord is ekad. Ibig sabihin, compound unity. Marami sila, pero iisa. So, nasundan natin. May natutunan tayo. So, that is our Elohim. Now, let's talk about the attributes of Elohim. Ano yung attributes? Ito yung mga bagay na meron siya na wala tayo. Mga abilidad niya o kakayanan niya na wala tayo. So here's the first attribute of Elohim. Number 1, Elohim is self-existent one. He is self-existent one. Anong ibig sabihin nito? Meron ba ditong nag-exist ka na lang, kabud ka na lang nag-exist? Ha? Kasi hindi tayo self-existing. Kailangan, we need parents for us to be born in this world. Amen. But God is self-existent. Ang laging tanong ng mga bata, ganito, sinong lumikha sa atin? Ang Diyos. Sinong lumikha sa Diyos? Yan ang tinatawag na self-existence. Kung kailan man siya nag-exist, from eternity to eternity. Ang sabi ng Bible, before the mountains were born, you brought forth the whole world. Bago pa nagkaroon ng mga bulubundukin, bago pa nagkaroon ng mundo, nag-exist na daw ang Panginoon. Kailan? From everlasting to everlasting. At ang hirap ipaliwanag ng everlasting to everlasting. Pero para maintindihan ninyo, yung time, tuldok lang yan sa everlasting to everlasting. In other words, bago pa nagpasimula ang panahon at hanggang matapos ang panahon, that is eternity. So nag-exist na si Lord nung mga kapanahunan na yan. So God is self-existent. Lahat ng mga bagay dito, like mga isda, like mga hayop, lahat yan, hindi yan self-existent. Pero makikita natin ang galing ng Panginoon. Nung nilikha ng Diyos ang tao, minsan lang. Nung nilikha ng Diyos yung mga halaman, minsan lang. Tapos lahat na yan, nagpo-propagate na lang, nagmumultiply. And yet, God is self-existent. Amen? Pangalawa na attribute ng Panginoon, He is self-sufficient. Self-sufficient ba? Anong ibig sabihin ng self-sufficient? Yung hindi niya kailangan ng anuman. Tayo, kailangan natin ng kuryente. Hindi tayo nagpo-produce ng sariling kuryente, nakadepende tayo sa Meralco. Amen. Hindi tayo self-sufficient. Hindi tayo enough. Hindi tayo sapat sa ating sarili. We always need God. We always need somebody else. Para makarating tayo dito sa tamang oras, kailangan natin ng sasakyan. Hindi tayo self-sufficient. Hindi tayo ora mismo nandun kaagad. We always need something else. We always need somebody else. Especially we need God. Amen. Kung may sakit ka, kailangan mo ng doktor, kailangan mo ng healer. Kapag nabagabag ka, kailangan mo ng kapayapaan. Si Lord, hindi niya kailangan ng kapayapaan. Siya mismo ang kapayapaan. Si Lord, hindi niya kailangan yung kagalingan. Siya mismo ang kagalingan. Si Lord, hindi niya kailangan yung pagpapala. Kaya nga, meron tayong classic na kasabihan God without man remains God.
But man without God, he is nothing. Bakit? Kasi nga, God is sufficient one. Kaya tignan mo yung verse na to. Sabi niya, lahat ng hayop, akin. Lahat ng insekto, akin. Lahat yan akin. Tapos sabi ng verse 12, if, kung sakali daw, if I were hungry, tanong, nagugutom ba si Lord? Nagugutom ba si Lord? Nagugutom ba si Elohim? Hindi. Sabi niya, kung sakali mang magutom ako, hindi ako manghihingi sa inyo. Nakuha nyo yan? I would not tell you. Bakit? For the world is mine, and everything that is in it. In other words, I am self-sufficient. Kung sakali mang magugutom ako, I am the food. I am the bread of life. Kung sakali mang nanghihina ako ng kalakasan, hindi ko kailangan ng Enervon. Hindi ko kailangan ng vitamins. I am the strength. Kaya nga, nung nagpakilala siya kay Moses, Lord, anong pangalan mo? Anong sabi ni Lord sa kanya? I am that I am. In other words, I am the self-sufficient one. Kaya sa totoo lang, ganito, gusto kong mamulat tayo dito. Hindi naman kailangan ni Lord talaga yung paglilingkod natin eh. Bakit mo siya paglilingkuran? Ang kailangan mo lang paglingkuran yung hindi self-sufficient. Bakit mo pinaglilingkuran yung matanda? Hirap na kasi maglakad eh. Bakit mo pinaglilingkuran? Ang dami natin pinaglilingkuran. Kasi may kulang. Kaya ka naglilingkod sa isang tao dahil meron siyang hindi kinaya. Bakit tayo naglilingkod sa isang departamento? Kasi may mga bagay na hindi nila kaya. Kailangan na nila ng suporta. Si Lord, hindi niya kailangan yung suporta. Sa totoo lang. Pero bakit tayo naglilingkod? Binigyan lang tayo ng Lord ng pribilehiyo talaga, na kahit napakalaki niya, kahit napakamakapangyarihan niya, gusto niya pa rin na malapit tayo sa Kanya at makapag-serve tayo sa Kanya. At dapat makita natin yun bilang malaking pribilehiyo ang maglingkod sa Kanya, hindi para magiging pabigat siya sa atin. He is so big, kung alam niyo lang. He is self-sufficient one. Tayo lagi tayong may pangangailangan. Bakit tayo pinagtatides? Kasi meron tayong pangangailangan eh. Hindi naman tayo nagtatides, hindi tayo nag-o-offering dito dahil kailangan. Hindi kailangan ni Lord yan. Ang church ang nangangailangan ng pang-upa. Kaya tayo nag-aambagan. Amen. He is a self-sufficient one. Are you following? Now, why does God introduce Himself to us as Elohim? Alam niyo ba na ang unang pangalan na pinakilala ng Diyos sa atin, Elohim? Bakit daw? Bakit ang pakilala niya sa atin, Elohim? Hindi Savior, hindi Healer, hindi Provider. Naalala ko po yung mga minsan, di ba, may mga speaker tayo sa eskwelahan, sa church. Ang unang welcome po natin, si Doktor, Pastor, Superintendent, Manager, Business Owner. Ang daming title eh. Ano ang purpose nun? Magpakilala lang. Amen. Bakit? Kasi pag narinig mo yung mga titulo na yan, kung gaano pala katindi ang taong to, it will caught your attention. Makikinig ka, irirespeto mo siya. So the first introductory name of God to us is name Elohim. Bakit ganun ang pakilala? Hindi kaagad Savior, hindi kaagad Healer, hindi kaagad Provider. Alam niyo kung bakit? Nagpakilala muna siyang super big, super magnificent God, the most powerful, the most supreme being, the most high, the absolute one, the creator of the universe, the self-sufficient, the self-existent. Bakit ganito yung pakilala niya? Upang ikaw at ako mamulat at matutong rumispeto sa Kanya. So that you may fear God and keep His commandments. Ngayon nakakalungkot. Mas takot pa tayo sa girlfriend kaysa kay Elohim. Woohoo! Mas takot pa tayo kay boyfriend kaysa kay Elohim. Mas takot pa tayo kay boss kaysa kay Elohim, na super big and magnificent God. And I've been wondering, Lord, bakit ganito yung pakilala mo? Nagpakilala ka kaagad na parang ang layo mo, parang ang laki-laki mo, parang napaka-unreachable mo. So that you and I
might learn to have fear in the Lord and to worship Him and to honor Him and to respect Him. Amen? So, look at Revelation chapter 14 verse 7, and he said with a loud voice, fear God and give Him glory. Worship Him. Ang tinutukoy dito si Jesus. He is Elohim. Now, sa Genesis there are sequence of events. Okay? There are sequence of events. Number one, the first event in Genesis is creation. Makikita po natin, in the beginning, God created. So in the beginning, Elohim is our creator. That's the first sequence. Okay? Makikita din natin Psalms 139 na si Lord ang lumikha sa atin. At ang sabi ng Bible, katakot-takot ka daw nung nilikha ng Diyos. Fearfully made. Ang ibig sabihin dyan, ingat na ingat si Lord nung nilikha ka niya. So He is our creator. Yan yung ating gusto kong iuwi natin ngayong umaga, that our Elohim is our creator. He is the one who created us. Hindi tayo produkto ng Big Bang nung nagkabungguan. Lumabas yung pogi, lumabas yung maganda. Biruin mo, may naguntugan, nagkabungguan, lumabas ang tao, nagkaroon ng buhay. Wala po akong nakitang nagkabungguan, nagkaroon ng buhay, nangamatay siguro marami. So, hindi tayo produkto ng Big Bang. Amen. Produkto tayo ng Diyos. Why? Because He is our Elohim. He is our created. So, the first event that took place in the beginning was that the creation. God created everything else. However, in verse 2, the second sequence is that the destruction. There is destruction. Dito sa destruction, makikita natin sa verse 2, ang sabi ng Bible, the earth was formless and empty. And darkness covered the deep water. Teka muna. Ang sabi ng James, every good and perfect gifts comes from the Father of lights. Kung galing sa kanya, lahat daw ng likha ng Diyos, perfect at saka good. Bakit itong verse 2, hindi maganda? Bakit merong formlessness? Bakit merong void? Bakit may chaos? So according to the Bible scholars, meron daw matinding gap ang verse 1 at saka verse 2. Some would say years. Some would say 100 of years. Some Bible scholars would say thousands of years. And some Bible scholars would say millions of years. Nung kinarbon dating yung barko ni Noah, sakto eh. Yung nakukuha kasi sa carbon dating yung tinagal eh. Ilang taon siya. So yung mga like yung salt, yung asopre na umulan sa Sodom and Gomorrah, nung kinarbon dating nila, sakto accurate yung sinabi sa Bible na mga date. So itong mga nahalukay nila ng mga fossils like dinosaurs, ang carbon dating kasi dyan millions of years. So how come na merong millions of years, kung bibilangin natin from the creation of Garden of Eden, 6,000 pa lang to 8,000 years. So saan natin kukunin yung millions of years na tinanda ng ating mundo kung totoo man, kung accurate man ang science? So some of the Bible scholars would believe the gap between creation and the destruction. So sabi nila, kasi makikita natin sa Ezekiel 28, Isaiah 14, at kinonfirm ito ni Jesus sa Luke chapter 17, sabi ni Jesus, I saw Satan fall like lightning. So before the creation, meron ng original creation. Probably nandun na yung mga dinosaurs, mga kalahi ninyo, nandun na siguro. No? Tapos, bumagsak si Satan kasi nag-rebelde siya sa Panginoon, natalo siya, bumagsak siya sa mundo. Marahil, siya ang cause kaya nasira. Nakuha? So, pagdating dito, sa verse 3, and there was light. Now, ang verse 3, mga kabatid, is another sequence of event that is reconstruction. There is creation, destruction, and reconstruction. So sa madaling sabi, merong destruction na nangyayari. Kaya pagdating sa verse 3 ng Genesis, present na kaagad si Satanas sa katauhan ng ahas. So Satan was already in the world long time ago. Here's the powerful truth about this part. Nung nilikha ng Diyos ang halaman, or pinasibol niya yung mga pananim, alam niyong ginawa niya ito sa third day? At ang sabi ng Bible, isang araw doon ng Diyos ay katumbas ng 1,000 taon. So, kung 1,000 niyang nilikha ang mga halaman na lang, alam niyo, ika-4 na araw pa lang nilikha niya yung araw at saka buwan?
May tanong ako sa inyo, kaya bang mabuhay ng halaman ng walang araw? Hindi. Bakit nabuhay? Because God is self-sufficient. Hindi niya kailangan ng araw para mabuhay. Kailangan ng araw si Lord para mabuhay. Doon pa lang makita mo, maiyak ka eh. Ito pala yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Ito pala yung Diyos na ating binabaliwala. Ito pala yung Diyos na ating ini-ignore. Ito pala yung Diyos na dinidisrespect lang natin. Amen. God Elohim. Palakpakan po natin ang Panginoon. So why do this name matter to us? Bakit mahalaga sa atin ang pangalan na ito? Number 1, because He is our Creator. Number 2, Satan is the destroyer. Number 3, Elohim is our restorer. Creation, destruction, restoration. Mga kapatid, sa bawat buhay natin, lagi niyong tandaan, si Lord ang Creator. Nung nilikha ka ng Diyos, ang sabi ng Bible, good and perfect. Maayos kang nilikha ng Panginoon. Kung nagulo man ang buhay mo ngayon, kung nagkaroon man ng chaos, nagkaroon man ng distraction, hindi si Lord may pakana niyan. Satan is the destroyer. Amen. Subalit, gaano man kapangit, gaano man kagiba, gaano man kisira ang buhay mo ngayon, Elohim is our restorer. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise the Lord. There's a last verse that I would like to share with you. Job chapter 42 verse 10. Anong sabi ng Bible? And basahin nga po natin lahat. 1, 2, 3, go! And the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. May giniba ang demonyo sa buhay mo. May sinira ang demonyo sa pamilya mo. Sa career mo, sa spiritual life mo. Kapatid, hindi trabaho ng Diyos yan. God created you to become His instrument, to become a good person. But along the way, nangingialam si Satanas. John chapter 10 verse 10, anong sabi? Pumarito si Satanas upang patayin, nakawan at sirain ang ating mga buhay. Subalit na parito si Elohim. Yeshua Elohim. Jesus Elohim. He came to give us life and to restore what the devil has taken from you. Our Elohim is good. Amen. Amen. Woohoo! Alam nyo, kahit ang una niyang pakilala sa atin, Elohim siya, napakataas niya, ang hirap niyang abutin. Pero after the destruction, makikita natin, inabot pa rin tayo ng Panginoon. Nireconstruct pa rin tayo, nirestore pa rin ng Diyos ang kanyang creation. Kahit ang laki-laki niya, at the sound of His voice, all the creations will bow down. Lahat nanginginig sa takot sa Kanya. Ganun pa man ang ating Diyos. Our God Elohim, the supreme authority revealed in Trinity. Our Elohim God is very gracious. At nandito siya ngayon para ayusin ang ating mga buhay. Amen? Amen.